Ang tunog ng kutsarang pilak na bumagsak sa marmol na sahig ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng mansyon. Para kay James Oliver, iyon ang tunog ng isa na namang kabiguan. Nakatayo siya sa may pintuan ng silid kainan. Ang kanyang mamahaling suit ay parang isang baluti na hindi kayang protektahan ang puso niyang unti-unti nang dinudurog. Sa harap niya, ang pinakamagaling na child nutritionist sa bansa, si Dr. Alcaraz, ay napapabuntong hininga na lang habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. "Wala na po akong magagawa, Mr. Oliver." Halos pabulong na sabi ng doktor. Ang boses ay pagod at talunan. "Sinubukan na natin lahat." Ang tingin ni James ay hindi na sa doktor. Nakatuon ito sa maliit na anghel na nakaupo sa mataas na silya. Ang kanyang anak, si Sophie, 3 taong gulang, may buhok na kasing itim ng gabi at mga matang minana sa kanyang yumaong ina. Ngunit ang mga matang iyon ay blangko, walang buhay, nakatitig lang sa plato ng pagkain na hindi man lang nagalaw. Isang obra maestra na inihanda ng kanilang chef. Mga gulay na hinugis na parang mga bituin, kanin na hinulmang isang kuting. Ngunit para kay Sophie, para lang itong isang piraso ng bato. 2 linggo. 2 linggo nang hindi kumakain ng maayos ang anak ko. Sigaw ng isip ni James. Ang sigaw na yon ay nanatili sa loob niya, hindi makalabas. Dahil ang isang James Oliver, ang CEO ng Oliver Group of Companies, ang lalaking kayang magpatumba ng mga karibal sa isang tawag lang, ay hindi sumisigaw. Hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Pero ngayon, sa harap ng sarili niyang anak, nararamdaman niya ang pagiging inutil. Ang bilyones sa bangko, ang kapangyarihan sa kanyang pangalan, lahat ay walang silbi. "Salamat sa iyong oras, doktor," malamig na sabi ni James, isang senyales na tapos na ang usapan. Mabilis na umalis si Dr. Alcaraz, tila ba natatakot na mahawa sa lungkot na bumabalot sa buong bahay. Naiwan si James, si Sophie, at ang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Walang reaksyon, parang isang manika. Isang magandang manika na nabasag sa loob. Tumalikod si James at naglakad papunta sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Napapikit siya ng mariin. Ang amoy ng mamahaling leather at lumang libro na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay parang sumasakal sa kanya ngayon. Mula sa salaming bintana, tanaw niya ang buong syudad, isang dagat ng mga ilaw na sumisimbolo sa kanyang tagumpay. Pero ang lahat ng yon ay walang kulay, nawalan ng kulay mula ng araw na pumanaw si Isabela. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir?" Boses iyon ni Mang Nestor, ang kanilang pinagkakatiwalaang mayordomo. "What is it?" Sagot ni James, hindi binabago ang kanyang posisyon. "Nandito na po yung huling aplikante para sa posisyon na katulong. Siya na lang po ang natitira sa listahan." Bumuntong hininga si James. Isa na namang aplikante. Ilan na ba ang dumaan sa mansyon na ito sa nakalipas na 2 linggo? Mga nani na may matataas na credential, mga yaya na may mga sulat ng rekomendasyon mula sa mga kilalang pamilya. Lahat sila nabigo. "Papasukin mo," sabi niya sa wakas, dahil wala na siyang ibang maisip na gawin. Inayos niya ang kanyang sarili at umupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Hindi siya katulad ng mga naunang aplikante. Walang mamahaling damit, walang makapal na makeup. Simpleng bestida, patag na sapatos, at mukha na hindi mo mapapansin sa karamihan. Mahaba ang buhok niya na nakatali lang sa likod. Sa kanyang mga mata, may bahid ng pagod. Pero meron ding isang bagay doon na hindi matukoy ni James. "Magandang hapon po, sir," sabi nito sa mahinang boses. Tiningnan lang siya ni James. "Jessica Cruz?" Basa niya mula sa papel na nasa harap niya.
Opo, sir. Wala kang karanasan sa pag-aalaga ng bata na mula sa pamilyang katulad namin. Hindi yun tanong. Iyon ay isang pahayag. Napayuko si Jessica. Wala po, sir. Pero marunong po ako sa lahat ng gawaing bahay. At sandali siyang nag-atubili. At mahal ko po ang mga bata. Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni James, pagmamahal. Isang salita na parang banyaga na sa bahay na ito. Tinitigan niya si Jessica. Desperado na siya. Handa na siyang sumubok ng kahit ano. Kahit pa ang isang babaeng mukhang mas maraming problema pa kaysa sa kanya. Sumunod ka sa akin. Utos niya. Tumatayo. Gulat man, mabilis na sumunod si Jessica. Tahimik silang naglakad pabalik sa silid kung nasaan si Sophie. Pagpasok nila, naroon pa rin ang bata. Hindi gumagalaw. Nakaupo pa rin sa kanyang silya. Siya si Sophie, sabi ni James. Ang boses ay walang emosyon. 2 linggo na siyang hindi kumakain. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya ngumingiti. Lahat ng doktor, lahat ng eksperto, sumuko na. Humarap siya kay Jessica. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Gawin mo lahat. Kung mabigo ka, alam mo na kung nasaan ang pinto. Nang maiwang mag-isa sa silid kasama ang bata, ang unang naramdaman ni Jessica ay hindi takot. Ito ay pamilyar na kirot. Nakita niya ito sa mga mata ni Sophie. Ang parehong blangkong tingin na nakikita niya sa salamin tuwing umaga sa loob ng 1 taon matapos pumanaw ang kanyang ina. Ang silid ay malawak at puno ng mga laruan na kayang bilhin ng pera. May isang dambuhalang teddy bear sa sulok, isang bahay manika na kasing laki ng isang tunay na aparador, at mga libro na nakasalansan ng perpekto. Pero ang lahat ng ito ay walang buhay. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay may bigat. Parang isang makapal na kumot na bumabalot sa lahat. Hindi niya pinansin ang mga laruan. Hindi rin niya sinubukang kausapin kaagad si Sophie. Sa halip, kumuha siya ng isang malinis na basahan at nagsimulang magpunas ng alikabok sa mga estante. Maingat ang bawat kilos niya, magaan ang mga paa. Habang naglilinis, ang mga mata niya ay palihim na sumusulyap sa bata. Nakita niyang hindi man lang kumukurap si Sophie. Ang tingin ay diretso pa rin sa pagkaing nasa harap niya. Malamig na ang pagkain. Patay na ang mga kulay. Lumipas ang halos 1 oras sa ganoong paraan. Si Jessica ay tahimik na nagtatrabaho at si Sophie ay tahimik na nakaupo. Walang pilitan. Walang ingay. Nang matapos maglinis, dahan-dahang umupo si Jessica sa sahig. Ilang talampakan ang layo mula kay Sophie. Hindi siya tumingin sa bata. Sa halip tumingin siya sa bintana. May kilala akong isang batang babae. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya ay mahina. Parang isang bulong sa hangin. Isang araw, nawala ang kanyang nanay. At mula noon, parang nawalan na rin ng kulay ang buong mundo. Hindi niya alam kung nakikinig si Sophie, pero nagpatuloy siya. Alam mo ba? Kahit gutom na gutom ang tiyan niya, parang wala siyang maramdaman kasi may mas malaking gutom sa loob ng dibdib niya. May isang malaking butas doon na hindi kayang punan ng kahit anong pagkain. Napahinto siya saglit, nilulunok ang sariling pait na biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Naaalala niya ang pakiramdam na yon. Pero isang araw, naalala niya ang paborito niyang pagkain na laging niluluto ng nanay niya. Isang bagay na napakasimple lang, isang bagay na mainit, at may lasa ng pagmamahal. Dahan-dahan siyang tumayo. Iniwan niyang nakabukas ang pinto ng silid at nagtungo sa kusina. Ang kusina ng mga Oliver ay parang isang restaurant. Kumpleto sa gamit, malinis, at napakalaki. Nakaramdam siya ng kaunting hiya, pero isinantabi niya iyon. May misyon siya. Hindi niya pinansin ang mga mamahaling sangkap sa loob ng ref. Sa halip, naghahanap siya ng simpleng tinapay. Kumuha siya ng 2 piraso at isinalang sa toaster. Habang naghihintay, kumuha siya ng butter.
Ang amoy ng tostadong tinapay ay nagsimulang kumalat sa hangin. Para kay Jessica, iyon ang amoy ng kanyang kabataan. Amoy ng umaga, bago pumasok sa eskwela. Amoy ng pag-aaruga. Nang maluto ang tinapay, maingat niyang pinahiran ito ng butter. Hiniwa niya ito sa 4 na maliliit na parisukat, tulad ng laging ginagawa ng kanyang ina. Inilagay niya ito sa isang simpleng platito. Bumalik siya sa silid ni Sophie. Ang bata ay nasa parehong posisyon pa rin. Muli, umupo si Jessica sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, inilagay niya ang platito ng tinapay sa pagitan nila. Hindi niya ito inalok. Hindi siya nagsalita. Kumuha siya ng isang piraso at dahan-dahang kinain. Napapikit siya saglit. Ninamnam ang simpleng lasa. Ilang minuto ang lumipas sa katahimikan. Tanging ang tunog lang ng pagnguya ni Jessica ang maririnig. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Isang maliit na kamay, maputla at payat, ang dahan-dahang gumalaw. Nagatubili ito sa hangin. Bago tuluyang bumaba at kumuha ng isang piraso ng tinapay. Hindi humihinga si Jessica. Pinanood niya ang bata na dahan-dahang itinaas ang tinapay. Pinanood niya itong ilapit sa bibig at isinubo ito. Sa loob ng control room sa kabilang bahagi ng mansyon, napasandal si James sa kanyang upuan. Kanina pa niya pinapanood ang bawat galaw sa security monitor. Nakita niya ang paglilinis. Narinig niya ang mahinang pagkukwento. Inaasahan niyang mabibigo rin si Jessica. Ngunit nang makita niyang isinubo ni Sophie ang tinapay, napasinghap siya. Parang may isang bagay na pumitik sa loob niya. Isang bagay na matagal nang natutulog. Mabilis niyang pinindot ang zoom button sa monitor. Pinalaki ang imahe hanggang sa halos mapuno ng mukha ni Jessica ang screen. Sino ang babaeng ito? Anong mahika ang ginamit niya? Walang therapy. Walang gamot. Walang pilitan. Isang piraso lang ng tinapay. Nakita niya ang halos hindi mahahalata na pagngiti sa gilid ng labi ni Jessica habang pinapanood nito si Sophie nang nguyain ang unang kagat. Hindi yun ang ngiti ng tagumpay. Iyon ay ngakong ngiti ng pag-unawa. Ngiti ng isang taong nakakaalam kung gaano kalaki ang kahulugan ng isang maliit na hakbang na yon. Napanood niya habang inubos ni Sophie ang isang buong piraso ng tinapay. At pagkatapos, sa isang boses na kasing hina ng kaluskos ng dahon, narinig niya ang kanyang anak na magsalita sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo. Isang salita lang. Pa. Isang mahabang katahimikan. Pa. Hindi iyon malinaw. Halos hindi marinig. Ngunit para kay James, umalingaw-ngaw yon sa buong mansyon, sa buong mundo niya. Nakita niya sa monitor kung paano maingat na kumuha ng isa pang piraso ng tinapay si Jessica at inabot ito kay Sophie. Tinanggap ito ng bata ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni James ang tungkol sa kanyang bilyones, sa kanyang kumpanya, sa kanyang kapangyarihan. Nakalimutan niya ang kanyang pagiging isang CEO. Ang naramdaman niya lang ay ang pagiging isang ama. Isang ama na nakasaksi sa isang himala. At sa gitna ng himalang yon ay ang babaeng simple, ang babaeng walang pangalan sa lipunan, ang babaeng nagngangalang Jessica. Isang malalim at hindi niya maipaliwanag na emosyon ang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ito ba ay pasasalamat, paghanga, o isang bagay na mas malalim pa. Ang alam niya lang, habang nakatitig siya sa imahe ni Jessica sa screen, ay isang bagay ang sigurado. Ang babaeng ito ay hindi na basta-basta, isang katulong lang. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni James ang lasa ng pagkain. Ang steak na nasa harap niya ay hindi na parang karton. Ang mamahaling alak ay may lasa na ulit. Hindi na parang tubig. Isang maliit na bagay. Pero para sa kanya, ito'y isang malaking pagbabago. Bawat subo ay may kasamang ginhawa. Mula sa kanyang kinauupuan sa dulo ng mahabang mesa, tanaw niya si Sophie sa kabilang dulo.
nakaupo sa kanyang mataas na silya. At sa tabi nito, tahimik na nakatayo si Jessica, handang tulungan ang bata kung kinakailangan. Kumakain si Sophie. Mabagal, pero tuloy-tuloy. Isang milagro na nagaganap sa gitna ng kanilang hapagkainan. Hindi mapigilan ni James na mapatingin kay Jessica. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng katulong, ngunit mayroon sa tindig niya ngayong gabi. Mayroon sa paraan ng pagtingin niya kay Sophie, isang tingin na puno ng pasensya at pag-unawa. Napahiya siya. Napahiya siyang isipin na ang nagawa ng babaeng ito, gamit ang isang piraso ng tinapay, ay hindi nagawa ng lahat ng pera niya. Isang parte sa kanya ang nagpapasalamat, ngunit may isa pang parte, ang parte na sanay maging makapangyarihan at may kontrol, ang nakakaramdam ng inis. James Hiho. Isang matinis na boses ang pumunit sa katahimikan. Mula sa pinto, pumasok si Beatrice, ang pinsan ng kanyang yumaong asawa. Maganda pa rin sa kanyang edad, laging nakabihis na parang may pupuntahang party. Sa mga labi niya ay merong pulang-pulang kolorete at isang pekeng ngiti. Tita Beatrice. Bati ni James, pilit nang ngumiti. Nabalitaan ko ang magandang balita, sabi ni Beatrice, lumalakad palapit sa mesa. Totoo nga. Kumakain na ang aking munting anghel. Lumapit siya kay Sophie at hinalikan ito sa noo, ngunit ang mga mata niya ay mabilis na lumipat kay Jessica. Isang matalim na sulyap, puno ng pagsusuri. At ikaw siguro ang bagong himala, sabi ni Beatrice. Ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong pait. Humarap siya kay James. Saan mo naman natagpuan ang isang ito, James? Nakakagulat ang galing niya sa mga bata. She's the new maid. Simpleng sagot ni James. Ah, I see. Sabi ni Beatrice, hinahaplos ang buhok ni Sophie. Tumingin siyang muli kay James at sa pagkakataong ito, mas seryoso ang kanyang mukha. Pero alam mo na, kailangan mo pa ring mag-ingat. Maraming naglipanan na manloloko ngayon. Mga taong mukhang maamo pero may ibang intensyon. Lalo na't alam ng lahat kung sino ka. Hindi sumagot si James, pero ang mga salita ni Beatrice ay parang mga buto na itinanim sa isang bakanting lupa sa kanyang isipan. Matapos ang hapunan, habang naglalakad si James sa pasilyo, narinig niya ang isang mahinang kalabog. Nakita niya si Jessica na pinupulot ang isang vase na muntik nang mahulog mula sa isang mesita. At sa harap nito, nakatayo si Beatrice. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Narinig niyang sabi ni Jessica. Halatang kinakabahan. Ngumiti lang si Beatrice. It's okay. Just be more careful next time. Baka sa susunod, hindi lang vase ang mabasag mo. Isang simpleng paalala. Ngunit sa pandinig ni James, mayroon itong doble kahulugan. Umalis si Jessica na nakayuko. Lumapit naman si Beatrice sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon. Hey nako, mukhang lampa pa naman, sabi nito. Siguraduhin mong nakabantay ka dyan, James. Mahirap na. Kinagabihan, bago matulog, tinawag ni James si Mang Nestor. Bantayan ninyo ang bawat galaw ni Jessica, sabi niya. Ang boses ay mababa at seryoso. Ayokong iwan siyang mag-isa kasama si Sophie nang walang nakatingin. Intindihin ninyo? Pero sir, nag-atubiling sagot ng matandang mayordomo. Hindi po ba't siya ang... Basta't sundin mo na lang ang sinabi ko. Putol ni James. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Bakit siya nagdududa sa taong nagligtas sa kanyang anak? Pero ang mga salita ni Beatrice ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Mga taong mukhang maamo pero may ibang intensyon. Habang nakatingin siya sa bintana, sa kadiliman ng gabi, sa kabilang dako ng syudad, may isa pang taong gising. Nakaupo si Beatrice sa loob ng kanyang magarang kotse, malayo sa mansyon ng mga Oliver. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Hello? Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Nawala ang pagka-inosente sa mukha ni Beatrice. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon.
May trabaho ako para sa'yo, sabi niya. Pangalan niya ay Jessica Cruz, bago siyang katulong sa bahay ng mga Oliver. Huminga siya ng malalim at sa kanyang mga mata ay may nag-aalab na apoy. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan, bawat dumi sa nakaraan niya. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na may dalang kakaibang gaan. Para kay Jessica, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa pag-asa. Ang malaking mansyon ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang bawat sulok ay unti-unting napupuno ng mga palatandaan ng buhay. Isang laruan na naiwan sa sahig. Isang maliit na bakas ng sapatos sa pasilyo. Ang katahimikan ni Sophie ay napalitan na ng maliliit na tunog. Isang pag-ungol kapag may gusto. Isang pagtango kapag sumasang-ayon. Hindi pa siya nagsasalita ng buo. Pero para kay Jessica, ang bawat tunog ay isang musika. Naging sentro ng mundo nilang dalawa ang malawak na hardin sa likod ng mansyon. Doon, sa ilalim ng araw, tila ba mas malayang nakakahinga si Sophie. Isang hapon, habang nagdidilig si Jessica ng mga rosas, naisipan niyang maglaro. "Sophie, magtago ka," bulong niya sa bata na may kasamang kindat. "Hahanapin kita." Mabilis siyang tumalikod at nagbilang. 1, 2, 3. Pagharap niya, nakita niyang nakatayo lang si Sophie sa gitna ng damuhan, hindi gumagalaw. Ngumiti lang si Jessica. Kinuha niya ang kamay ng bata at dinala ito sa likod ng isang malaking puno. "Dito ka magtago," sabi niya. "Huwag kang aalis, ha?" Naglaro sila ng naglaro. Sa bawat tago ni Sophie, mas nagiging masigla ito. Sa umpisa, sa likod lang ng puno. Sumunod, sa likod na ng mga paso. Hanggang sa isang pagkakataon, nang hanapin siya ni Jessica, hindi niya ito makita. Biglang kinabahan si Jessica. "Sophie, nasaan ka?" Isang maliit na hagik-gik ang narinig niya mula sa likod ng isang malaking halaman. Dahan-dahan siyang lumapit. At nang silipin niya, nakita niya si Sophie, nakatakip ang dalawang kamay sa bibig, pinipigilan ng pagtawa. Sa sobrang tuwa ni Jessica, gumawa siya ng isang nakakatawang mukha, pinalaki ang kanyang mga mata at ngumuso. At doon, nangyari ang pangalawang himala. Isang malakas na tawa ang kumawala mula sa bibig ni Sophie. Hindi isang hagik-gik, kundi isang tunay, masayang tawa na umalingaongaw sa buong hardin. Natigilan si Jessica. Ang tunog na yon, iyon ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. "Isa pa," sabi ni Sophie, ang unang buong pangungusap na sinabi nito mula nang dumating siya. "Isa pa." Paulit-ulit na gumawa ng nakakatawang mukha si Jessica at paulit-ulit ding tumawa ng malakas si Sophie. Sa sobrang saya, hindi na malaya ni Jessica na mula sa bintana ng kanyang opisina, may isang taong kanina pa pala nanonood. Nakatayo si James, hindi kumukurap. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paglalaro. Naririnig niya ang tawa. At sa unang pagkakataon, hindi niya namalayan na isang maliit na ngiti ang unti-unti na palang gumuguhit sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, sa oras ng hapunan, nagulat ang lahat ng katulong sa mansyon. "Jessica," utos ni James, ang boses ay formal pa rin pero hindi na kasing lamig ng dati. "Dito ka na maupo sa mesa." Napatingin si Jessica sa kanya, gulat na gulat. "Po, sir?" Kailangan ni Sophie ng kasama para mas ganahan siyang kumain. Dagdag niya, isang halatang palusot. Walang nagawa si Jessica kundi sumunod. Umupo siya sa upuang malayo kay James, malapit kay Sophie. Ang pakiramdam ay napakakaiba. Ang hapagkainan na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan ay naging isang lugar ng nakakailang na katahimikan. Habang kumakain, biglang ikinampay ni Sophie ang kanyang kamay. Natabig nito ang baso ng tubig na nasa harap ni James. "Ay!" sigaw ni Jessica. Tumapon ang malamig na tubig sa mamahaling pantalon ni James.
Naku sir, pasensya na po. Mabilis na tumayo si Jessica, kumuha ng table napkin at walang pag-aalinlangang lumapit kay James para punasan ang nabasa. Sa pagmamadali niya, habang pinupunasan niya ang hita ni James, nagtama ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang biglang gumapang sa buong katawan ni Jessica. Ang balat ni James ay mainit, di tulad ng inaasahan niya. Natigilan silang dalawa. Itinaas ni Jessica ang kanyang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nawala ang lahat sa paligid. Nawala ang pagiging amo at katulong. Ang natira lang ay isang lalaki at isang babae, nakatingin sa isa't isa, sa ilalim ng liwanag ng mamahaling chandelier. Mabilis na binawi ni Jessica ang kanyang kamay. Ang mukha niya ay nag-iinit sa hiya. "So sorry po, sir." Hindi sumagot si James. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay may ekspresyon na hindi mabasa ni Jessica. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay ay nanatili sa isipan ni James hanggang kinabukasan. Isang simpleng aksidente. Isang iglap lang. Pero bakit parang may naiwang marka? Sinubukan niyang isawsaw ang sarili sa trabaho, sa mga numero at kontrata, pero ang imahe ng nag-aalalang mukha ni Jessica at ang init ng balat nito ay pabalik-balik sa kanyang alaala. Naiinis siya sa sarili niya. Ang isang James Oliver abala sa isang makatulong, katawa-tawa. Pilit niyang iwinaksi ito sa isipan. Kinahapunan, muling dumating si Beatrice at sa pagkakataong ito, may dala siyang isang luma ngunit magandang kahon na yari sa kahoy. "James, I brought something for Sophie," sabi nito. Ang boses ay malambing, para hindi niya makalimutan ang kanyang mommy. Binuksan ni Beatrice ang kahon sa harap nilang lahat sa sala. Sa loob, maingat na nakasalansan ang mga gamit ni Isabella. Isang kwintas na perlas, isang lumang litrato, at isang makinis na laso na kulay asul. "Ito ang paborito niya," sabi ni Beatrice. Kinuha ang laso. "Ito ang suot niya noong una kayong mag-date. Naalala mo ba?" Tumangulang si James. Isang kirot ang biglang kumurot sa kanyang puso. Oo, naalala niya. Lumuhod si Beatrice sa harap ni Sophie. "Look baby, this is mommy's ribbon. Isn't it pretty? Gusto mo bang isuot?" Kinuha ni Sophie ang laso. Hinaplos-haplos niya ito. Ang lahat ay naghihintay na ilagay niya ito sa kanyang buhok. Pero hindi iyon ang ginawa ng bata. Dahan-dahan siyang bumaba sa sofa, naglakad palapit kay Jessica na tahimik na nakatayo sa isang sulok at itinaas ang laso. "Para sa'yo," sabi ng bata sa malinaw na boses. "Lagay mo." Natigilan ang lahat. Parang may bumagsak na bomba sa gitna ng sala. Nakita ni James ang gulat sa mukha ni Jessica. Nakita niya ang halos hindi mapigilang pagkainis sa mga mata ni Beatrice. "Sophie, iha, kay mommy mo yan." Pilit nang ngumiting sabi ni Beatrice. "Dapat ikaw ang magsusuot niyan." Pero umiling lang si Sophie. Ang mga mata ay nakatuon kay Jessica. "Ikaw, lagay mo." Tumingin si Jessica kay James. Ang mga mata ay nagtatanong. Humihingi ng permiso. Hindi niya alam ang gagawin. Para kay James, ang eksenang yon ay parang isang sampal. Ang laso ni Isabella. Ang paborito nitong laso. Sa buhok ng isang katulong, isang kislap ng galit ang dumaan sa kanyang mga mata. O selos ba ito? Hindi niya matiyak. Ang alam niya lang, mayroon siyang nararamdamang hindi tama. Pero nakita niya ang nagmamakaawang tingin ni Sophie at ayaw niyang sirain ang isang sandali kung saan masaya at nag-uutos ang kanyang anak. Sa isang malamig na tango, ibinigay niya ang kanyang permiso. Nag-aatubiling kinuha ni Jessica ang laso at maingat na itinali sa kanyang buhok. Ang simpleng asul na laso ay nagbigay ng kakaibang ganda sa simpleng itsura niya. Pumalakpak si Sophie. "Ganda!" Ngumiti si James sa kanyang anak.
Pero nang muli siyang tumingin kay Jessica, ang ngiti niya ay nawala. Ang imahe ng babaeng iyon, suot ang laso ng kanyang asawa, ay isang bagay na parehong mali. At sa isang nakakabagabag na paraan ay tama. Naramdaman niyang naglalakad siya sa isang mapanganib na teritoryo. Nang makaalis na si Jessica, para ihatid si Sophie sa silid nito, lumapit si Beatrice sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala na alam ni James ay peke. "James!" Mahinang sabi nito, hinahawakan ang kanyang braso. "Alam kong masakit para sa'yo na makita yan." Hindi sumagot si James, ang tingin ay nasa pasilyo kung saan nawala si Jessica. Huminga ng malalim si Beatrice, tila ba naghahanda para sabihin ang isang mabigat na bagay. "Hindi mo ba nakikita?" Bulong nito, ang boses ay puno ng lason na binalutan ng pulot. "Ginagamit niya ang anak mo para palitan ng pwesto ni Isabella sa bahay na ito at sa puso mo." Ang lamig ay bumalik. Hindi ang lamig na dala ng aircon ng mansyon, kundi ang lamig na tumatagos sa buto. Iyon ang unang naramdaman ni Jessica kinabukasan. Isang pader na yelo ang biglang itinayo sa pagitan niya at ni James. Ang mga tingin nito na dating nagsisimula ng lumambot ay ngayon ay kasing talim na muli ng bubog. Hindi na siya kinakausap nito ng direkta. Ang mga utos ay idinadaan na kay Mang Nestor. Nang umagang iyon, ipinatawag siya ng matandang mayordomo. Sa kamay nito ay may hawak na isang listahan. "Jessica, ito ang mga bagong patakaran mula kay Sir James," sabi ni Mang Nestor. Halata ang pag-aatubili sa boses. Binasa ni Jessica ang nakasulat. 1. Bawal nang sumabay sa pagkain si Jessica sa pamilya. 2. Ang trabaho niya ay limitado lamang sa pag-aalaga kay Sophie sa loob ng playroom o sa hardin. 3. Pagkatapos ng kanyang oras ng trabaho, kailangan niyang manatili sa kanyang kwarto, maliban kung may mahalagang ipag-uutos. Bawat salita ay parang isang sampal. Bawat patakaran ay isang kadena na muling ikinakabit sa kanya. Ano ang nagawa niyang mali? Ang tanging naiisip niya ay ang eksena sa laso. Dahil ba doon? "Naiintindihan ko po," mahinang sagot niya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Tumangulang siya. Bawat tango ay parang isang maliit na patak ng lason sa kanyang puso. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang saya na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay parang isang panaginip na biglang binawi. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, pero ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos, bumabasa sa luma niyang bestida. Kinabukasan, binigyan siya ni Mang Nestor ng isang bagong gawain. "Linisin mo ang lumang bodega sa West Wing," sabi nito. "Matagal na iyong hindi nagagalaw. Ito ay isang trabaho para ilayo siya." Alam niya iyon. Ang West Wing ay halos hindi na ginagamit. Ang bodega ay madilim at amoy luma. Puno ito ng mga kasangkapang tinakpan ng puting tela na sa dilim ay parang mga multo na tahimik na nagmamasid. Nagsimula siyang maglinis, isang paraan para takasan ang sakit na nararamdaman niya. Habang inaalis niya ang agyo sa isang lumang baul, nabuksan ito. Sa loob, puro mga lumang libro. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang makapal na album, gawa sa leather, at may nakaukit na gintong O sa gitna. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Mga lumang litrato, itim at puti. Ang pamilya Oliver sa kanilang mga nakaraang taon. Isang masayang pamilya. Nakita niya ang mga litrato ng isang batang James. Seryoso pa rin ang mukha kahit noon. Nilipat niya ang pahina. At doon, natigilan siya. Isang malaking family portrait. Isang magandang babae na kahawig ni James, siguro ang ina nito, ay nakaupo sa gitna. Sa likod nito, nakatayo ang ilang mga katulong at staff ng mansyon. At sa hanay na yon sa gilid, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse.
Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang paghinga niya ay biglang huminto. Ang mukha, ang nangiti, ang mga mata, ang mukha ng kanyang ina. Mas bata, pero hindi siya pwedeng magkamali. Si nanay, anong ginagawa ng nanay niya sa isang litrato ng pamilya Oliver? Bakit hindi niya ito ikinuwento sa kanya kailanman? Ang alam niya lang ay nagtrabaho ito bilang isang private nurse noon, pero hindi nito sinabi kung para kanino. Biglang bumukas ng marahan ang pinto ng bodega, lumikha ng isang nakakatakot na tunog. Isang anino ang tumabon sa liwanag na nanggagaling sa siwang. Mabilis na napaangat ng tingin si Jessica. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ang album ay hawak pa rin ng kanyang mga nanginginig na kamay. Nakatayo doon si James. Ang mukha ay hindi mabasa, pero ang mga mata niya ay matalim na nakatitig sa hawak niyang album. "Anong ginagawa mo dito?" tanong nito. Ang boses ay malamig at puno ng hinala. "At bakit mo hawak ang album ng pamilya ko?" Ang boses ni James ay parang yelo na tumusok sa puso ni Jessica. "Sir, hindi po. Nakita ko lang po ito." Nanginginig niyang sinubukang ipaliwanag. Itinuturo ang bukas na baul. "Nagulat lang po ako kasi..." Itinuro niya ang litrato. "Kasi, nanay ko po yan." Kumunot ang noo ni James. Kinuha niya ang album mula sa kamay ni Jessica at tiningnan ito ng maigi. Tinitigan niya ang babaeng nurse sa litrato. Pagkatapos ay tinitigan niya si Jessica. May pagkakahawig nga, ngunit imbes na maniwala, ang hinala sa kanyang mga mata ay lalo lang tumindi. "Anong klaseng palabas to, Jessica?" Malamig niyang tanong. "Hindi po palabas to, sir. Totoo po." Bago pa man makasagot si Jessica, isang boses ang muling pumunit sa tensyon. "James, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap." Si Beatrice. Pumasok siya sa bodega na may dalang isang folder. Ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala. Ngunit nang makita niya ang eksena, si James na hawak ang album, si Jessica na namumutla sa takot, isang halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, anong nangyayari dito?" tanong ni niya. Tila ba inosente. Sinasabi ng babaeng ito na ang nanay niya ay ang dating nurse ni Mama. Sabi ni James, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Nagkunwaring nagulat si Beatrice. "Ano? Siya ba si Lilia Cruz?" Tiningnan niya si Jessica mula ulo hanggang paa. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Kawawa ka naman pala, iha." Ang salitang kawawa ay sinabi niya na may halong pangiinsulto. "Bakit?" tanong ni James. Ang tingin ay lumipat kay Beatrice. Huminga ng malalim si Beatrice, parang nag-aatubiling sabihin ang isang masakit na sikreto. "James, ayoko sanang buhayin pa ang nakaraan. Pero sa tingin ko, kailangan mong malaman ang totoo." Binuksan niya ang folder na dala niya. Sa loob ay may mga lumang dokumento. Ang nanay ni Jessica. Simula niya, ang boses ay puno ng pekeng awa. Ay hindi umalis sa mansyon na ito ng maayos. Tinanggal siya sa trabaho dahil nagnakaw siya. "Ano?" sabay na sabi ni James at Jessica. "Hindi totoo yan." Sigaw ni Jessica. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi magnanakaw ang nanay ko." Ngunit hindi siya pinansin ni Beatrice. Ang atensyon nito ay na kay James. Nawala ang kwintas ni Tita Elena noon. Natagpuan ito sa gamit ni Lilia. Para hindi na lumaki ang gulo at dahil sa serbisyo niya, pinauwi na lang siya ng tahimik. Narito ang mga ulat mula sa dating head of security. Iniabot niya ang mga pekeng papeles kay James. Binasa ito ni James. Ang bawat salita ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Nagnakaw. Ang ina ng babaeng ito ay isang magnanakaw. Lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan sa baluktot na paraan. Ang biglaang pagdating ni Jessica, ang himala ng kanyang paggaling, ang pagiging malapit nito kay Sophie. Isa lang pala itong plano, isang mahabang panloloko, marahil ay para makaganti.
O marahil ay para makapasok sa pamilya at muling magnakaw. Tumingin siya kay Jessica. Ang babaeng minsan niyang hinangaan, ang babaeng nagpatibok muli ng isang bagay sa loob niya, ay ngayon ay mukha ng isang ganid na ahas sa kanyang paningin. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-unawa ay isang maskara lamang pala. Kaya pala, bulong ni James, ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Kaya pala alam mo kung paano makuha ang loob ng anak ko. Isa lang pala itong plano. Sir, hindi po totoo yan. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Jessica, humahakbang palapit. Huwag kang lalapit sa akin. Sigaw ni James, na paatras na parang nasusuka. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagluluksa. Para siyang muling namatayan. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Patay. Ngayon din. Pero sir, sinabi kong umalis ka na. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka sa pamamahay ko. Walang nagawa si Jessica kundi mapayuko. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang puso niya ay basag na basag, hindi dahil sa pinaratangan siyang sinungaling, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ni James na para bang siya ang pinakamaruming bagay sa mundo. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palabas. Bawat hakbang ay parang milya ang bigat. Sa loob ng mansyon, nagsimulang umiyak si Sophie. Yaya! Yaya Jessica! Narinig ni James ang sigaw ng kanyang anak. Isang parte sa kanya ang gustong bawiin ang lahat, ngunit ang sakit at ang kanyang pride ay mas malakas. Pinatigas niya ang kanyang puso. Pinili niyang maniwala sa kasinungalingan. Habang si Jessica ay naglalakad papalabas ng malaking gate ng mansyon, bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikidalamhati sa kanya. Wala siyang payong, wala siyang dalang kahit ano, maliban sa damit sa kanyang katawan at sa pusong wasak. Sa loob, naririnig pa rin ang iyak ni Sophie. Iyak na hindi na kayang patahanin ng kahit anong laruan o mamahaling pagkain. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, itinulak ng bata ang plato ng pagkain palayo sa kanya. Ang katahimikan ay naging isang halimaw na may sariling buhay. Lumalamon ito ng lahat ng tunog sa loob ng mansyon. Iniiwan lamang ang isang nakakabiminging kahungkagan. Bumalik sila sa impyerno. Pero mas malala pa ngayon. Dati, ang katahimikan ay dahil sa lungkot. Ngayon, ang katahimikan ay dahil sa galit at kawalan. Si Sophie ay hindi na lang basta tahimik. Para na siyang isang manikang desusi na nauubusan ng baterya. Nakaupo lang sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang tuhod, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang hapagkainan ay muling naging isang lugar ng pagdurusa. Sophie, baby, eat this, sabi ni Beatrice. Pilit na isinusubo ang isang kutsarang sopas sa bata. Your tita prepared this especially for you. Ngunit si Sophie ay mariing umiling. Isinasara ang kanyang bibig. Come on, don't be difficult. May bahid na ng inis sa boses ni Beatrice, isang bagay na hindi nakaligtas sa pandinig ni James. Itinulak ni Sophie ang kamay ni Beatrice. Ang kutsara ay bumagsak sa plato. Lumikha ng isang matunog na kalansing. Sophie! Sigaw ni Beatrice, nakalimutan ng kanyang pagkukunwari. Hayaan mo na siya, Beatrice. Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni James. Tumingin si Beatrice sa kanya, nagulat. Pero James, hindi siya pwedeng hindi kumain. Sinabi ko, hayaan mo na siya. Ulit ni James, at sa pagkakataong ito, may awtoridad na sa kanyang boses na nagpatahimik kay Beatrice. Ang katahimikan ng kanyang anak, ang siyang unti-unting gumigising kay James. Ito ang salamin ng kanyang pagkakamali. Araw-araw, sinasampal siya nito sa mukha. Ang pagkawala ni Jessica
ay nag-iwan ng isang butas na mas malaki pa kaysa sa butas na iniwan ni Isabela. Dahil ang butas na iniwan ni Isabela ay puno ng alaala, ang butas na iniwan ni Jessica ay puno ng pagsisisi. Nagsimula siyang mag-isip. Naalala niya ang kwento ni Beatrice, masyadong perpekto, masyadong madrama. Naalala niya ang mukha ni Jessica nang sabihin nitong ina niya ang nasa litrato. Ang gulat doon ay totoo. Hindi yon kayang pekein. Isang gabi, hindi siya mapakali. Nagpunta siya sa bodega. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya, muli niyang kinuha ang lumang album. Pinagmasdan niyang muli ang litrato, ang mukha ng nanay ni Jessica. Isang mukha na puno ng kabaitan, isang ngiti na simple at totoo. Ganito ba ang itsura ng isang magnanakaw? Tanong niya sa sarili. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na petsa. Year 2005. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya kahit hating gabi na. Attorney Santos, I need a favor. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. I need you to look for our old employee records, year 2005. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang nurse na nagngangalang Lilia Cruz. I want everything. Now. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay may kaunti siyang nagawa. Isang maliit na hakbang para ituwid ang isang malaking pagkakamali. Pabalik sa kanyang silid, nakita niyang naghihintay sa labas ng kanyang pinto si Mang Nestor. Ang matandang mayordomo ay nakayuko. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang likuran. Mukha siyang balisa. Sir, tawag nito sa mahinang boses. Ano yon, Mang Nestor? Nag-angat ng tingin ng matanda. Sa mga mata nito ay may lungkot at isang bagay na parang bigat ng konsensya. Sir, meron po akong dapat sabihin tungkol sa nanay ni Jessica. Isang bagay na matagal ko nang tinago. Pinapasok ni James si Mang Nestor sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto. Ang hangin sa loob ay biglang bumigat. Puno ng mga salitang 20 taong hindi nasabi. Ano yon, Mang Nestor? Muling tanong ni James. Mas mahinahon na ngayon. Huminga ng malalim ang matandang mayordomo. Sir, kasinungalingan po ang lahat. Natigilan si James. Anong kasinungalingan? Ang tungkol po kay Lilia, ang nanay ni Jessica. Pagpapatuloy ni Mang Nestor, ang boses ay nanginginig. Hindi po siya magnanakaw. Isa po siya sa pinakamabait at pinakamatapat na taong nakilala ko dito sa mansyon. Napatayo si James mula sa kanyang pagkakaupo. Kung ganoon, bakit siya umalis? Bakit may mga ulat na, dahil po kay Ma'am Beatrice, putol ng matanda. At doon, ikinuwento ni Mang Nestor ang lahat. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nabuhay ang nakaraan. Isang batang Beatrice, laging naiinggit sa kanyang pinsan na si Isabela. Isang Beatrice na gustong makuha ang atensyon ng lahat, lalo na ng ina ni James na si Doña Elena. Ngunit mas malapit si Doña Elena kay Lilia, ang nurse nito, dahil sa kabaitan at pag-aalaga nito. Isang araw, dahil sa selos, itinago ni Beatrice ang kwintas ni Doña Elena. At nang magkagulo, itinuro niya si Lilia. Siya ang nagtanim ng kwintas sa mga gamit nito. At dahil mas pinakinggan noon si Beatrice bilang kamag-anak, si Lilia ang napagbintangan. Walang naniwala sa kanya, sir. Sabi ni Mang Nestor, ang mga mata ay namumula na. At ako, natakot po akong magsalita noon. Bata pa po ako sa serbisyo. Natakot po akong mawalan ng trabaho. Isang bagay na pinagsisihan ko habang buhay. Ang bawat salita ni Mang Nestor ay parang isang suntok sa sikmura ni James. Ang kasakiman, ang inggit, ang kasinungalingan. Kasabay ng pagtatapos ng kwento ni Mang Nestor, tumunog ang cellphone ni James. Isang email mula kay Attorney Santos. Mabilis niya itong binuksan. Nakalakip doon ang mga kopya ng tunay na employee records. Nakasulat doon, Lilia Cruz, employment status, resigned. Reason? Personal matters.
cleared of all liabilities, walang nakasulat na pagnanakaw, at may isa pang kalakip na dokumento, mga bank transaction. Sa nakalipas na 2 buwan, mula nang pumanaw si Isabela, may mga maliliit na halaga na regular na inililipat mula sa isang subsidiary account ng Oliver Group papunta sa isang personal account. Ang account ay nakapangalan kay Beatrice. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos, napalitan ito ng isang malamig at nakakatakot na galit. Ang galit ni James ay hindi maingay. Ito ay tahimik. Ito ay nakamamatay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng security. Huwag ninyong palabasin ng mansyon si Beatrice. Walang pero-pero. Naglakad siya palabas ng opisina. Bawat hakbang ay may bigat ng isang hatol. Naabutan niya si Beatrice sa sala. Nagbabasa ng isang magazine, tila ba walang anumang problema sa mundo. "Good evening, James," bati nito, ngumingiti. "Mukhang masama ang timpla mo." Hindi sumagot si James. Lumapit siya sa coffee table at ibinagsak doon ang kanyang telepono. Ipinapakita ang email mula sa abogado. Pagkatapos, kinuha niya ang folder na may mga pekeng papeles na ibinigay sa kanya ni Beatrice at inihagis ito sa sahig. Nawala ang nangiti sa mukha ni Beatrice. Namutla siya. "Ano? Anong ibig sabihin nito?" "Ang ibig sabihin nito, tapos na ang palabas mo," sabi ni James. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. 20 taon. 20 taon mong itinago ang kasinungalingan mo. Sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao. At ngayon, ginamit mo ang parehong kasinungalingan para sirain ang buhay ng anak niya. Napatayo si Beatrice. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. "Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ang matandang yan." Sigaw niya, itinuturo si Mang Nestor na ngayon ay nakatayo sa may pintuan. "Nagsisinungaling din ba ang bangko, Beatrice?" Tanong ni James, itinuturo ang cellphone. "Habang nagluluksa ako, habang nagdurusa ang anak ko, ninanakawan mo pala ako ng pakonti-konti." Doon na bumigay si Beatrice. Nawala ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Ang maganda niyang mukha ay nabalot ng galit at pagkamuhi. "Oo, ginawa ko ngayon," sigaw niya. "At nararapat lang sa akin yon. Ako dapat ang nasa posisyon ni Isabela. Ako dapat ang may-ari ng lahat ng ito. Pero palagi na lang siya. Kahit patay na siya pa rin ang bida." "Get out," mahinang sabi ni James. "Hindi ako aalis. May karapatan ako dito." "Sinabi ko, lumayas ka," sigaw ni James. At sa pagkakataong yon, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. 2 security guard ang pumasok at marahang hinawakan si Beatrice sa braso. Nagpumigla siya, sumisigaw, nagmumura. Ngunit wala na siyang nagawa. Kinaladkad siya palabas ng mansyon, palabas ng buhay nila. Nang tumahimik na ang lahat, naiwan si James na nakatayo sa gitna ng sala. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang emosyon na mas masakit pa. Isang matinding, nakakaduwal na pagsisisi. Ano ang nagawa niya? Pinaalis niya ang tanging taong nagbigay liwanag sa madilim nilang mundo. Hinusgahan niya ito. Sinaktan niya ito, batay sa isang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Nag-scroll siya sa mga contact, ngunit doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Hindi man lang niya alam ang numero ni Jessica. Hindi niya alam kung saan ito nakatira. Hindi niya alam kung paano siya hahanapin. Para siyang isang taong nalulunod sa gitna ng disyerto. Ano ang gagawin niya ngayon? Kasi ang sumunod na 2 araw ay naging isang desperadong paghahanap. Ginalugad ni James ang lahat ng koneksyon niya. Nag-hire siya ng pinakamagaling na private investigator. Ang tanging impormasyon na mayroon sila ay isang pangalan, Jessica Cruz, at isang lumang address mula sa pekeng folder ni Beatrice na malamang ay hindi na rin totoo. Pakiramdam niya ay hinahanap niya ang isang multo.
Bawat oras na lumilipas na wala siyang balita, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Habang hinahanap niya si Jessica, hinahanap din niya ang kapatawaran para sa sarili niya. Sa wakas, isang tawag ang dumating. "Sir, may nakuha na kami. Isang maliit na probinsya sa Laguna. May record ng isang Lilia Cruz na inilibing doon. At may isang Jessica Cruz na regular na nagpapadala ng pera sa isang kamag-anak sa lugar na yon." Hindi na nag-aksaya ng panahon si James. Kinuha niya si Sophie na mas lalong naging matamlay at isinakay sa kotse. Siya mismo ang nagmaneho, tinatanggihan ng alok ng kanyang driver. Ito ay isang paglalakbay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Ang biyahe papuntang Laguna ay mahaba. Ang ingay ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan ng probinsya. Mga lunti ang palayan, mga simpleng bahay at sariwang hangin. Isang mundong napakalayo sa mundong ginagalawan niya. Nagtatanong-tanong siya sa mga tao sa bayan. Ipinakita niya ang litrato ni Jessica sa kanyang cellphone. Ang lahat ay tila magkakakilala. "Ah, si Jess," sabi ng isang matandang nagtitinda sa palengke. "Doon lang yan sa may dulo, malapit sa mga puno ng mangga, ang bahay na may maraming halaman." Ang puso ni James ay kumabog ng mas mabilis. Malapit na siya. POV, Jessica. Ang pagbalik sa probinsya ay parang pagbalik sa isang lumang sugat. Ang hangin, ang amoy ng lupa, ang tunog ng mga kuliglig sa gabi. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina. At ngayon, nagpapaalala rin ito sa kanya ng sakit na idinulot ng pamilyang pinaglingkuran nito. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-aalaga sa maliit na hardin ng gulay na iniwan ng kanyang ina. Ang pagdikit ng kanyang mga kamay sa lupa, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting kapayapaan. Doon, sinusubukan niyang ibaon ang alaala ng isang malamig na mansyon at isang pares ng mga matang minsan ay tiningnan siya na parang isang himala. At pagkatapos ay parang isang basura, isang hapon. Habang nag-aalis siya ng damo sa paligid ng mga tanim niyang kamatis, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa harap ng kanilang simpleng bahay. Isang kotse na hindi nababagay sa lugar na yon. Napatayo siya, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita pang muli. Si James Oliver. Wala na ang mamahaling suit. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Mukha itong pagod. Sa mga mata nito ay may isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Kahinaan. Nanigas si Jessica sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay bumalik. OV, James and Jessica. Naglakad si James palapit. Bawat hakbang ay maingat na para bang naglalakad siya sa isang napakanipis na yelo. Huminto siya ilang talampakan mula kay Jessica. Walang nagsalita. Tanging ang hangin lang ang maririnig. "Jessica!" sabi ni James sa wakas. Ang boses ay basag. Alam kong walang sapat na salita." "Anong ginagawa ninyo dito, sir?" Putol ni Jessica. Ang boses ay malamig. Isang pader na itinayo niya para protektahan ang sarili. Hindi nasaktan si James sa lamig ng boses nito. Alam niyang nararapat lang ito sa kanya. "Nandito ako para humingi ng tawad," sabi niya. "Hindi lang para sa ginawa ko, kundi para sa ginawa ng pamilya ko sa nanay mo 20 taon na ang nakalipas." Natigilan si Jessica. "Nalaman ko na ang lahat." Pagpapatuloy ni James. "Ang tungkol kay Beatrice, ang kasinungalingan, lahat." Tumingin siya diretso sa mga mata ni Jessica. "Walang araw na hindi ako nagsisisi. Patawarin mo ako, Jessica, sa pagiging duwag ko, sa hindi ko pagtitiwala sa'yo." Hindi pa rin sumasagot si Jessica, pero nakita ni James ang unti-unting paglambot ng kanyang mga mata. Ang pader ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Biglang bumukas ang isa pang pinto ng kotse. Isang maliit na bata
ang lumabas at tumakbo. Yaya! Lumingon si Jessica at ang lahat ng kanyang depensa ay gumuho. Nakita niya si Sophie tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga bisig ay nakaunat. Lumuhod si Jessica at sinalubong ang yakap ng bata. Niyakap niya ito ng mahigpit. Inamoy ang buhok nito at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Habang magkayakap ang dalawa, lumapit si James. Lumuhod din siya para maging kapantay nila. Jessica, ulit niya, mas mahina na ngayon. Hindi ako nandito para hilingin sa iyong bumalik bilang katulong. Nandito ako para hilingin sa iyong bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Itinaas ni Jessica ang kanyang tingin. Ang mga mata ay puno ng luha. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tanong ni James. Ang puso niya ay nasa kanyang mga salita. Bilang pamilya? Hindi sumagot si Jessica. Sa halip, tumingin siya kay James. Pagkatapos ay kay Sophie na nakayakap pa rin sa kanya. Tiningnan niya ang hardin sa paligid nila, ang simpleng buhay na kinakatawan nito. At tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya, na sa wakas ay natutong magpakumbaba. Isang maliit na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na puno ng pagpapatawad, pag-asa at isang bagong simula. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa ngiting iyon, sa yakap ni Sophie at sa luhang may kasamang ginhawa sa mga mata ni James, nasagot na ang lahat.